inverse cup and handle na nabubuo. Ganyan. Then welcome guys, tara pag-usapan natin ang price action ng BTC. Laging paalala ko lang ha, this is not financial advice, this is only educational purposes only. Gusto ko lang magbigay ng insight about on the market and what happening right now. Dahil alam ko self-off ngayon, sobrang nangyari ngayon sa market. Tingnan natin ang crypto bubble. Grabe no, pulang-pula lahat, pati stocks, forex, then crypto. Grabe. At least kahit pa paano ngayon nag-green na yung iba, hindi katulad ng kanina umaga, nag-self-off talaga lahat. Pero ito, sabi nila, ito daw yung Black Monday. For me, hindi na to bago kasi diba, sabi ko nga sa inyo no previous vlog ko, diba, sabi ko sa inyo guys na price in na lahat ang price action ng stock market dahil diba, sabi ko sa inyo, sinabi na ni Powell na hindi sila magbibigay ng rate cuts. Pangalawa, sinabi na nila na walang mangyayaring pag-print ng pera dahil iniiwasan nila ang inflation. Then yung recession, price in na rin guys dahil sinabi na rin ni Trump noon pa man, at sinabi na rin ni Powell na soft landing lang tayo. Kaya itong mga nangyayari ay possible correction and pullback lang ito sa market. Kung naalala niyo yung ating ginawin before yung cycle top, ando na tayo. Ibig sabihin kailangan mag-correct ng market. Yun lang yun. Kung based on technical analysis, kailangan talaga mag-correct ng market dahil masyadong mataas na ang market ng market natin. See? Ito yun. Kaya possible mangyayari, expected nyo maganda pa rin ang price. Pero sayang kasi hindi natin dinalaw yung part lang. Hinihintay natin yung 74 to 70. Okay. Sayang, hindi tayo tumalbog dito. Hindi man lang na-touch. Pero stimulating tayo na kung i-touch niya itong area ito kasi possible may bounce play tayo makikita dyan. And then, paalala ko lang sa daily may cap tayo, then possible handle yan if ang handle ay mangyaring ganito guys. Ito yung ayoko na handle na mangyari. Once nag-form to yung ganitong handle, ito yung pangit. Expected nyo talagang pupulutin tayo sa kangkungan yan. Anong handle ang gusto natin makita? Ang handle na gusto natin makita ay ganito. Ganyan, patayo. Bakit? Bakit patayo ang gusto natin handle? Kasi mas malakas ang sabog niyan pataas, and possible basagin niya yung diagonal resistance natin pag nangyari yun. Pero kung hindi mangyayari yun, susukatin natin yung inverse cup and handle na nabubuo.
ganyan. Then nakikita nyo 65k doon tayo pupulutin. And if ever mangyari yun, paalala ko na sa inyo guys, yung CME gap natin sa 50k, mabalikan yan. Kaya expected nyo lang, di ko sure kung ngayon or possible market correction lang to, then another leg up pataas papuntang 120k. Pero possible din mangyari na isa pa tayong rally makikita, pero hindi pa ngayon. Possible kasi ito, susukatin natin ito, possible hanggang October to November yung final play ni BTC para sa 120k. 120k lang, huwag nating taasan kasi yun yung sinukat natin doon sa weekly time frame natin. Kaya expected nyo na lahat ng nangyayari, market correction lang to, wala to kinalaman dun sa Black Monday, wala to kinalaman sa tariff, kasi sinabi na yan noon pa man, bago pa mag start ang 2025, sinabi na ni Trump yan. Kaya lahat ng nangyayari ay natural lang yan guys, kaya huwag kang kabahan. Then sa balita natin, wala na, sabi ni Federal Reserve announce emergency close board meeting daw for today. And then wait natin ang sabihin ni Powell mamaya kung may magandang silang sabihin about sa nangyari ngayong araw, kasi alam ko grabe ang sell off lalo sa stock market. Almost 12 trillion na ang nawawipe up sa market. At least kahit pa paano sa crypto market ay wala masyadong sell off na nangyari, dahil ang presidente ay crypto friendly. Kasi possible kaya mangyari yung mawalan tayo ng volatility sa crypto market. Possible lang siguro yun. JP Morgan worst case projection for the S&P 500 is 4,000. Ito na naman siya. Ayan naman si JP Morgan, nag-uumpisa na naman para makapagbodega lang sila. Yun lang naman yun eh. Then sabi ni Jim Cramer, say not to panic, huwag na magpanic kasi nga common na to, nangyari na to noon pa man at natin pa man. Just a market correction, lahat nag-cycle top, lahat tayo siguro nag-cycle top na naman, kaya may pullback nangyari, NDQ pullback, S&P pullback, lahat yan common. Ayun, marami nagtatanong, possible daw ba mag-pump ang market? Yes, possible pa rin. Bakit? Once na lumami ang mag-short and kumapal ang liquidity sa taas, anong gagawin ng market maker? Uubusin nila yung liquiding na buo sa taas. Kaya tingnan natin itong coin glass. So 12 hours wala pa ang nangyayari. 12 hours natin ay makapal yung ilalim, marami yung lalong. Possible bang bumagsak ulit ng market? Yes, possible. Dahil kumakapal ang liquidity sa ilalim, ang gagawin ng market maker, uubusin niya. Yun. Basic TA yun guys. Then sa 24 hours nakita na natin may bumubuo din, pero wait natin ang announcement ni Powell, pwede magbago yan. Ngayon, marami nagtatanong. Tanong nila, papasok na ba tayo ng trade? Hindi pa. Bakit?
Huwag nyo saluhin ang kutsilyong nahuhulog. Anong mangyayari sa inyo? Masusugatan lang. Don't catch the falling knives when dropping, guys. Hintayin nyo munang tumulo. Then, check natin yung possible na support zone natin. Ngayon, nandito sa chart natin ang support zone natin. Kaya siya support zone dahil dito tayo bumomba doon bago tayo mag 110 kay BTC. Ito yun ang support zone natin. Possible na may bounce play? Yes, possible kasi nandito lahat yan. Nag-iipon-ipon yan dito at naghihintay. Naghihintay yan. Tumama ang price dito, then tatalbog. Ang tanong na lang is mababasag man natin itong diagonal resistance natin. Yun na lang ang tanong. And then kung di mabasag, expected nyo na yan na maagang babalikan yung CLE gap natin sa 50k. Then once na nabalikan na yan, possible magdidribble lang tayo dito sa loob, kasi yung nating support magiging resistant, at yung support na yun nating support, at dito tayo bumabad ng matagal noon. Ibig sabihin malakas tong resistance na to. Once na tumagos tayo dito sa support natin, tingnan nyo guys, possible bang bumalik sa 30k? Possible din if ang bull ay hindi nagpakita dito sa CME gap natin. Possible tutulog tayo, pero hanggang saan? Dito muna sa 40k kasi may support din tayo dyan. Support zone din yun, hindi lang sa support zone din, kasi tumalbog din tayo ng ilang beses din. Ayun lang. Yung next, wait natin yung next candle, ha? Walang munang papasok. Wait natin ang next candle guys, ha? Yung mga naka-entry sa taas, pwede na kayo mag-exit. Kanina pa nga dapat. Yung trade ko na close ko na dahil nakatipi ako doon. Basta lagi yung tandaan yung position sizing and leverage, dapat naging sakto yan para hindi nyo na kailangan bantayan, ha? Tamang computation lang, huwag over leverage para hindi masakit. Para yun lang guys, yung AI trading bot ko hindi ko pa nakapost, yun ha, yung kay Trump. Still pinaglalaman ko pa, may kinokontest ko pa yun. Mayroon ako nakapansin sa chart ni Trump pero sa kanila sa ibang vlog na yan, explain ko sa inyo yung 3 reasons ko bakit hindi ko pa siya kina-close. Pero kung ma-stock out tayo doon, okay lang. Kung ma-liquidate, okay lang, sige. Pero still may nakikita ko pattern na hindi ko maintindihan. May kapareha siya na pattern before, then let's see. So yun lang guys, tandaan nyo ha, sa loob pa rin tayo ng Megapong pattern, ha. Ang lalong lumilipis yan, lalong lumalakas yan. Ayun lang, always remember guys, trend is your friend. Bye bye.